Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung nalalapit na bagong server ni Mir4, itong Boosting World Server. So plano yan ngayong November. Kuya Bugs, November na, ba't wala pa rin? Guys, wala pa kasing patch note. So yung patch note ay mangyayari ng November 12 at November 26. So ipapatch note nila yan ng bukod based doon sa kanilang pangako. Okay, so ano ba mangyayari pag may bagong server? Siyempre, nakabukod yan guys, nakalagay na, we recognize that Mir4 expansive content and varied growth path can create significant progress gap between new and veteran Dragonians. Para to sa mga bagong player, ayan nakalagay nga, it harder for new players to find their footing in the game. So yung ba kasi nakakatamaran, siyempre may mga malalakas na. So dito guys, bawal yung NFT. Talagang level 1 to, sama-sama tayong mga level 1. Pero siyempre, nandiyan pa rin yung mga tumatalpak sa game. Pero sa tingin ko, baka may magtanong dyan, yung mga malalakas kaya sa game, maglalaro nito at magtatalpak dito. Possible, pwede nilang gawin yun for enjoyment naman yun mga bossing. Nasa sayo pa rin naman yun eh. Okay? So, yung mechanics dito siguro, 2 to 6 months, magfa-farm ka doon. Nakalagay naman na Boosting World Server will offer tailored events and benefit that accelerate growth and allowing new player to catch up more easily and engage in battles alongside their fellow Dragonians. The server will operate for a limited period, nakalagay na, after which character can transfer to a server of their choice. Pwede kang tumalon sa server namin, diba? Magpapalakas ka lang dyan. Problema lang dito, sa tingin ko lang guys, pag hindi ka nagpa-level at hindi mo na-meet yung requirement para makatalong ka sa server, mawawala yung character mo. Halimbawa, level 40 ka lang, gumawa ka ng maraming level 40, pero hindi ka halimbawa, ang required nila, level 80 bago ka makatalon doon sa original server, di ba? Kasi nga to ay nakabukod. No, limited lang siya para i-grind mo. Okay? So may mga bagong token na lalabas. Ayan. Dalawa yon. Sabi dito, yung related yan sa Asian Treasure and Special Magical Soul Orb. Okay? Tapos kada season, ayan, no, the new tokenomics will operate on a seasonal basis. Each new season will see the release of new token na naman, ensuring that the supply of tokens and items for the season is limited. This structure will preserve the value of token and items even after the season concludes. Yan. Sobrang solid yan. Magandang plano yan kasi wala nang value yung ibang token sa Mir4 eh. Talagang nag-uuso na yung alam nyo na. Hoy, boss, pabili naman ng ano. Diba? Nangyayari na ngayon yun. Real talk. Okay, so based dito, ayan, abangan nyo, nakalagay naman dito, this conclude our introduction to our upcoming key update plans. We will provide further information regarding the mentioned updates and when they shall be implemented through a separate notice. Ayan, nakalagay na, or through the patch note. Ibubukod yung details niya after nung patch note, so abangan natin yung November 12. Okay, mag-alala guys, kasi ilalive ko naman to kung lalabas na. O, halimbawa, oy, bukas, ano na, open na ng new server ng Mir4, di ba? On or before, guys. Makakalaro kayo, sabay-sabay tayo doon na level 1. Siyempre, i-guide ko kayo dyan. Siyempre, 3 years na tayo naglalaro ng Mir4. Okay? So, ang pinakamahalaga nga palang pag-uusapan natin dito, guys, bukod dyan, ay yung nakapag-merge na ba kayo ng wallet. Guys, malapit na ma-terminate yung yung play wallet Lalo na kung naglalaro kayo ng Mir4, i-migrate nyo na. Okay, so andyan yung link sa description. Basahin nyo lang, gayahin nyo na lang yung instruction ni Awemix dyan. Napakalino ng instruction. Wala pang 2 to 3 minutes, makakapag-migrate na kayo. Okay, so yun lamang guys, keep grinding. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam.